Alright, hello guys. Naririnig ba? Clear ba? Clear ba ang aking audio? So, type 1 naman dyan kung clear ang aking audio. And malinaw na malinaw. Yan, okay. So, happy evening everyone. So, Thursday ngayon. And ito yung weekly natin na session with utilizing Manara. No? So mga bago, welcome to Economy. Welcome to our community, Superhuman. And by the way, my name is Gio Victorino. So I've been in economy for 9 months now. And ayun, nakatulong talaga sa trading journey ko. Especially, itong share ko sa inyo. So, type naman ng paldo. Type paldo kung gusto mo pumaldo sa trades mo. Kasi pag itong tinuro ko sa'yo ay na-apply mo, papaldo ka talaga. Okay? So, disclaimer lang, no? Past profit doesn't guarantee future gains. Pero dahil sa Manara, yung scanner, no, na share ko sa inyo paano i-utilize. Ngayon, magkano na ba profits natin? Check ko lang, guys, no? Parang nasa kakapindot. De, joke lang. Nasa 445 yan. Naka $445 tayo sa trade ngayon, di ba? So, lahat ideas from Manara. Eh, mamaya share ko sa inyo ano yung kanina sa gold. Sino ba ditong favorite ang gold? Gold pair. No? So, meron akong trade kanina na galing Manara. Eh, talagang tumipi to. No, kanina may nag-chat sa community chat natin na nakasabay din and naka-hit ng TP2, naka $25 siya with lot low lot size, no, yung malit na lot size. So yan, parami tayo ng parami, no, and hindi ko na papatagalin, di ba, para talagang maganda nito is kung kaya niyo mag-open ka, mas maganda kasi para mas maging motivated ako pag nakakita ko ng mga magaganda at pogi. Yes, di ba? Yun know, para nakakita ko na ako pogi, si Coach Aljan. Yun talaga. Oh. Good evening sa iyo, brother. And maganda nito, magdala din kayo ng notebook. For sure, pag una mo to pinangkinggan, parang sasabog ang utak mo. Okay? Kasi noon na din ako tumingin ng charts, no? Pero gagawin kong simple. Okay? Okay ba yon? Gagawin ko beginner-friendly ang explanation ko about Manara. No? So, ano ba si Manara? Okay, so share ko lang aking screen and so ito papanood ko lang sa inyo kasi nakita ko lang to guys sa sa Reels. So pwede niyo to i-post no. Ito, pakita ko lang yung video no. Sayang naman dinownload ko hindi ko papanood sa inyo. Ayan, hopefully naririnig no para mahina atang audio. So anyway, yan. So ano yung Manara? It's a semi-AI tool, no? So si economy lang meron nito, guys. Kumbaga, bakit ka magsa-start with economy? Because of this scanner. Okay? So laking tulong nito dahil ginagamit ko na siya for trades, no? Pakita ko lang yung aking screen. Nandito. Yan, para maka-abante. Iyon, no? So, yan. So, ang title pala ng ating training is product utilization. So, wag na lang natin drawingan, no? So, pausap na lang po, no? So, anyway, ayan. Product utilization. So, how to utilize ang ating Manara. Okay, so si Manara is a semi-AI tool, okay, that analyze the market for harmonic patterns. So, sinearch ko yan sa Google. Alam niyo yung win rate ng harmonic patterns. Nagulat ako, guys. Ang laki pala. Ayan, so pamute na lang po ng mga pumapasok para di na lang ako ma-distract, no? Ayan. Okay, so ang laki pala ng win rate ni ng harmonic pattern strategy. So, i-mute ko lang iba, guys, no? Wait lang. Try ko kayang i-ano na lang to. Ayan, para naman makakapakinig ng maigi. So, pamute na lang, guys. Wait lang, I-ano ko lang. Gagawa lang ako ng co-host na lang para di ako mahirapan. Nakita ko si boging-bogi nating host lagi si Coach Eman Bro, pa-host na, i-host na lang kita para naka-automatic mute at tuloy-tuloy ang ating session. So, anyway guys, so ito yung sinearch ko dito sa Google, no? Tanggalin ko na lang to.
search ko sa Google, ang win rate pala ni Harmonic Patterns nasa 70 to 80%. So mataas, no? And ayan, no? Paano nyo ma-access yung Manara? So very simple lang. So kailangan nyo lang pumunta sa back office. So especially if enrolled ka na, kailangan mong i-access yan sa website mo. Okay? So dyan mo pupunta ka sa Forex, sa gilid, and then click Manara, and then i-click mo lang yung access now. Okay, so una pag bago ka, tatanong sa'yo ano yung code. So lagay mo lang random code lang, 4-digit code para ma-access mo siya. Okay? So when you first log into Manara, ganito makikita nyo. So makikita nyo sa gilid, meron tayong pairs, no? Meron ding mga patterns. So mamaya share ko sa inyo ano ba yung setting ko dyan. And meron din kami makikitang entry, target, and stop loss, and risk-reward ratio. Okay, so very important no risk-reward ratio. Ano ba ibig sabihin yan, no? Pag ako usually 3 and above yung pinipili ko, guys. So ibig sabihin yan, for example, pwede kang 3:1. So for example, 3 and above. Pwede kang mag-profit ng $3 pero ang tinitrade mo na pwede matalo is $1. So, yun yung risk-reward ratio. Okay? So ayan. Commute na lang po, no? Ayun. Thank you very much. So, para di po blur, no? Pwede nyo rin pala tong i-ano, guys, no? Para hindi kayo all the time nakatutok sa Manara. You can also set sa Telegram yung notification. Okay? So, punta lang kayo sa gilid and then type nyo lang yung alert, no? So, tatanong sa'yo alert. Ayan. /alert. So, tatanong sa'yo ano yung email mo and then yung token. So, automatically, pag na-set up mo na yan, mag-notify na yan sa Telegram mo. Okay? So, parang ganito itsura niyan, guys. Pakita ko lang. So, basically, eto. Pakita ko lang. Saan na ba yun? Ito. So, ganito itsura niyan, guys. No? May makikita kayong mga... For example, yan, di ba? So, may bago for unread message pala yan. So, yan yung kanina, Euro US dollar, may bibigay siya ng mga entry. So, automatic, kapag na-connect mo na yan, ano yan, minuto at ino-notify ka niyan. So, connected yan dito. Notification. So, ito yun, yung button na to, Telegram bot. Click mo lang yan and it will automatically redirect sa Telegram mo. Alright? So, yan, ito yung tsura, interface ng Manara. No? So ano ba tinitignan natin dito? So sa akin, pwede mo dyan ito ilista ano yung mga favorite pairs mo. So kung trader ka na at medyo nakakaintindi ka na, ayan, pwede mo ilagay yung mga favorite pairs mo. Ang maganda pa nito, hindi lang Forex yung pwede mo i-trade but also crypto din. So kita nyo, BTC USD, nare-recognize niya din. But for me, ito lang, yung gold usually, yung trade ko. So, yan, magbibigay siya ng mga pairs na ano niya, na trade ideas based on harmonic pattern. Okay, and ito yung mga patterns naman na ilalagay mo. Okay, ito kasi matataas yung win rate. So, bat, crab, gartley, and butterfly. So, yan yung mga halos 80% yung win rate, no? And, tapos, sa time frame naman, usually, scalper kasi ako eh. Sino ba dito yung mainipin, di ba? Yung gusto agad pag nag-color blue, yan, close agad. Okay. So, yan, kung mainipin ka, ikaw ang scalper. Okay? So, 5 to 10 minutes, 5 minutes and 15 minutes yung pipinutin mo. Pag ikaw naman, isang day trader, usually nakatingin yan sa higher time frame for 1 hour or 30 minutes. So, pag swing naman, yan, 4 hour and daily. Okay? So, ngayon, so balik tayo dito, no? So, bat, garter, and butterfly. So, ito naman yung risk-reward ratio. So, pag mga bago ka, no, hindi mo pa alam yung tinatawag na pips. So, ito yun, calculating pips. Again, pag bago ka, trade small. Yan yung pinaka-tip ko sa'yo. And use small lot size. $100 puhunan mo, usually ang lot size lang dyan is 0.01 lot size. Or katumbas yan is 10 cents per pip. So pag 0.1, lagi mo lang itong tandaan, no? Katumbas niyan $1 per pip and 1 lot size, $10 per pip. Kaya kung $100 ka, tapos 0.1 ka, 10 pips lang yan. Sunog na yung account mo, no?
100 pips lang na drawdown yan, sunog na account mo, no? So, kaya talagang dapat use yung tamang risk management or lot size. So, here naman guys, no, pwede kayong gumamit ng mga tools sa Manara din. So, para din siyang trading view, i-maximize nyo din. Okay? So, may ginagamit ako dito guys na tool, no, yung pang-5. So, pakita ko lang. Ayan. So, ito. Makikita nyo to yung, ipakita ko na lang para hindi blur. So, guys, nakikita nyo to sa trading view nyo, no? Para, sorry, sa Manara. For example, ito. Ganda nito guys no? Kasi imagine mo, sniper na sniper, no? Halos sa... ayun, makikita nyo may sample na ditong trade. May entry, stop loss, target 1, tsaka target 2. So, bahala ka kung anong gusto mo dyan. Pero maganda dito, meron kang tools so parang ano din, itong ginagamit ko, pangsukat ng pips. So again, yung pips, yan yung movement ng price, no? So para ma-project mo ilang pips or pag-compute ng pips, you can use itong tool na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, projection. Okay, so pag long position, ito maganda, isulat mo sa notebook mo. We are in the buy opportunity, long position. And then pag short position naman, we use it kapag magse-sell ka. So in this scenario, since umakyat tayo, we are using itong long position. So i-click mo lang dun sa entry, tapos idadrag mo lang siya. Okay, mula sa entry hanggang dun sa TP2, malalaman mo na kung ilang pips siya. Okay? So dito, ang risk reward ratio din makikita mo 3.47, no? Kaya bakit halos 3.47 kaya makita nyo risk reward yan 3.5. So pasok sa ano ko, criteria ko kung magte-trade ako. So basically, ayan makikita mo yung risk reward ratio tapos yung pips. So dito, I think ayan. So parang I think i-ruler natin, no? So, pwede nyo rin gamitin tong ruler na to para panukat ng ilang pips yung mula sa entry. Okay? So, here, makikita natin nasa, ano ba to, 200 pips ba to? Ayan, 225 pips. Okay, 225. So, yan yung ginain niya, no? So, sa 5, tama ba? 5, tama, okay. So, nalito din no? Pero, ayan, ginagamit ko for projection, guys, no? So, ayan. So next tayo, no? So ngayon, paano mo i-computein kung magde-trade ka sa Manara? So very important to yung pagka-compute ng lot size natin, no? So sabi ko nga kanina, if ang lot size mo, okay? So ito pala guys, ito yung tsura nun, yung pag-sell naman. So makikita mo dito yung 92, ayan, makikita mo. Disregard the number, it will be 9. So, meaning 9 pips siya. So, dun sa kanina, nakita natin, vinorget natin yung last 2 digits eh. Okay? So, pwede nyo rin practicein Okay, dun sa, tawag ito, projection. So, pakita ko nga sa inyo ulit guys. Para tama lang ako. Baka nalito ako eh. So, 225. Okay, so 225 pips yan. So forget the two, ano lang, last 2 numbers. Okay, so makikita niyo yun yung pips na ginain niya. Iba kasi sa gold eh, iba yung bilang niya. No? So, ayan. And, paano mo kukumputin ngayon yung, ano mo, yung gain or yung na-gain mo? Depende yan sa na-gain na pips. So, yung pips yan yung price. Okay, yung difference nung yung paggalaw ng price. Makikita nyo sa gilid. Ito. Yan. So, gumagalaw po yan, no? So, kada galaw niyan, yung third or fourth decimal, yun yung tinatawag na pips. Okay? So, ibig sabihin pala dito sa trade na to, mula dun sa entry, papunta sa target 2, almost 200 pips pala siya. Okay? So, ayan, yung 225. So 230, 223, 2325. So halos 200 pips. Okay, so suggested pairs for beginners. So sa akin kasi guys, ano talaga, ever since gusto ko talaga yung gold dahil malaki yung movement eh. And sabi ko nga, mainipin ako.
Hindi ako yung nagsi-swing trade ng matagal, ganyan, 'no? So, parang mas ano ko, mas, gusto ko yung mabilisan, 'no? Eh, nakikita ko malaki movement ni gold, ganyan. So, compared to other pairs na meron sa market. Yung iba kasing mga forex pairs, medyo mabagal, no? So, kaya ako, kung bago ka, masterin mo 1 to 2 pairs lang. So, ever since nakita ko yung paggalaw ng gold, eh, yung mga pina-practice kong pair lagi at lagi kong tinitignan, tinitrade. So, kaya yung setting ko, usually, yan nga lang, BTC. Bakit Bitcoin? Kasi para siyang gold sa digital, sa crypto space eh. Malaki din, volatile din yung galawan. So, yan. Next tayo, no? So, ito yung sinishare ko nga sa inyo guys na ah pag-compute ng pips, no? So, for example, nakita natin dito, ang pips niya, ang SL niya is 9 pips. Tapos, if you enter a 0.09 lot size, which is katumbas yan, is 9 cents, okay? In dollar, no? So, magkano yung talo mo? So, sobrang simple lang mag-compute. So, kung may mga alam dito, pwede nyo i-chat sa ating Zoom chat, no? Kung anong sagot dyan. If ang SL daw is 9 pips, tapos, if you enter 0.09 lot size, so bigyan ko na kayong tip. Ang 0.01, sabi nga, di ba, is 10 cents per pip, no? 10 cents per pip. So, ang 0.09, magkano siya? 90 cents, no? So, kung ganyan yung katumbas ng 0.09 lot size, magkano talo niyan? So, very simple lang. Ingat, meron bang nakakaalam ng sagot? Ayan. Sino ba nakakaalam ng sagot? 8.1. Tama, ano? So, 8.1. So, dahil dyan, may surprise tayo. Mamaya bro, ibigay mo sa akin ang GCash mo. Meron kang 200 pesos. Ayan, sa pagsagot at pag-participate. Kaya maging attentive kayo guys. Baka mamigay talaga ako ng mga ano nyo, GCash, no? Para masaya tayo at maraming natututo. So, bakit naging 8.1? So, pang Starbucks din yun, di ba? O, ganun lang kasimple. Kasi nga, 9 pips. Okay? Multiply mo ngayon. Ang katumbas is, di ba kanina, 9 cents, no? As 90 cents or 9 cents. O, katumbas na almost $1. So, mumultiply mo lang siya. 9 pips times 0.9. So, that would be 8.1. Okay? So, yan yung naging sagot dyan. So, kita nyo kung meron kayong 0.9 tapos nag-lot size ka ng ganyan tapos $100 lang yung puhunan mo. That is almost, magkano? 8% ng account mo, di ba? So, kaya suggested, no, mag small lot size ka muna. Especially kung maliit lang yung capital mo. Okay? So, next. Ito yung general rule naman na ginagamit ko when I'm choosing a trade in Manara. Again, guys, hindi lahat ng mga trade ideas na binabato ni Manara scanner is sinusunod ko, no? So, meron akong mga tinatawag na confluence. And one of my confluence, if nasa trend siya. So, general rule, trend is your friend. And lagay mo sa notebook mo. Ulitin ko trend is your friend. Okay, so pwede nyo screenshot, no? How to place trades with Manara. So sabi dito, when Manara calls out a buy in the buy zone, take the trade. When Manara calls out a sell in the sell zone, take the trade. And when Manara calls out a buy in the sell zone, don't take the trade. And when Manara calls out a sell in the buy zone, don't take the trade. So paano ngayon to i-apply? So, kailangan natin malaman yung tinatawag na market structure. So, how to identify yung if bullish siya. So, again, pag sinabing bullish sa term ng Forex, no? Okay, bullish, nanunuwag. So, uptrend. So, ibig sabihin, pataas yung price. Pag sinabi namang bearish, which is parang nangahag, di ba? Parang bear, di ba? Ang atake niya parang pahag. Which is downtrend naman siya. Okay? So, if ang trend is uptrend, what we are looking for, mostly, we are just looking for buying opportunities. Kasi sasabayan mo lang. Mahirap kontrahin yung trend. And then, pag bearish naman, what we are looking for is what? Selling opportunities naman.
So to learn more about trend lines, dito mo na ma-appreciate yung ECA. Okay? So guys, no, binayaran nyo tong economy, hindi lang ano lang, i-maximize natin. Huwag nyo lang i-take for granted. Kasi nag-enroll ka, sayang naman eh. And alam nyo doon sa ECA, marami akong natutunan dyan, as in, no? So pakita ko sa inyo makikita yung more discussion or topic uh, about trend lines, no, or market structure. So all you gonna do, punta lang kayo sa ECA and then hanapin nyo lang yung, eto, pakita ko sa inyo guys para i-ano ko, illustrate ko. Okay? So, login ko lang. So, ito yung tsura nung sa ECA. Ayan. Okay, so nawala. Ayan, no? Grabe, no? 100. Marami pala talagang gustong pumaldo sa trade, no? Nako, guys. Kaya, ang tip ko sa'yo, sharpen your saw, no? Learning comes first before earning. Hindi pa pwede na pagka-enroll mo, gusto mo agad kumita, wala ka pang ang idea, hindi mo nga alam yung pips, hindi mo nga alam yung lot size, eh. So, ba't ayaw gumanan nito? Okay? Pinapa-testing talaga tayo. Mukhang, guys, no? Mukhang nasa ano ako subscription eh. Mukhang problema ko subscription eh. Hindi pa ako nakapag-process ng auto ship, no? This week pa lang eh. Bakit ayaw? Ayun nga. So, hindi pa nga ako nakapag-process. Sayang. So, this week pa kasi, bukas pa ipaprocess eh. Pero, alam nyo guys, dun sa ECA, meron dun yung sa may Forex part, meron dun dalawa, beginner and advanced. And I believe dun sa advanced part, dun nakalagay yung number 7 yun eh. Tanda ko yun eh. Market structure. So, assignment ko sa'yo, if medyo naguguluhan ka pa, hindi ko masyadong i-elaborate yung uptrend, downtrend, no? Doon mo mapapanood yung more elaborate explanation about it, no? Pero, sisimplihan lang natin. So, paano makaka-identify ka kung uptrend or downtrend ang market? Very simple lang, guys. So, ang kailangan mo lang, kung nasa things to look for, ang kailangan mo pag uptrend, you must find 2 or more higher lows. Ano ibig sabihin ng higher lows? Ito na yon, guys. So, if you gonna go to a chart, no? Ito, for example, sa Manara, makikita mo to, yung naka-arrow, tawag dyan, yan yung pinakababa, di ba? So, nag-form siya ng lower high. Kasi, yan, tignan nyo. Ito yung, ito yung baseline natin, ito. Yung unang circle, umakyat. Nag-form siya ng higher high, di ba? So, sorry. So, sorry. Yun nga, tama. Nag-form siya ng pataas, no? Tapos bumaba ulit, nag-form siya ng lower high. Umakyat ulit, nag-form ulit ng lower high. Sorry, higher low na naguluhan eh, no? Higher low. Bakit higher low? Kasi yung previous niya na higher na low is mas mataas na. Ulitin ko, mula dito, nag-form siya ng higher low, umakyat, tapos nag-form ulit ng higher low. Tapos anong nangyari? Umakyat ulit, tapos nag-form ulit ng higher low. So, kung titignan nyo, pataas talaga siya. Okay? Tapos ito pa, umakyat, nag-form ulit ng higher low. Umakyat, nag-form ulit dito. Hindi, dito naman medyo balance lang. Pero dito, umakyat, nag-form ulit. Umakyat, nag-form ulit ng higher low. Umakyat. So dito, na-expect na babagsak ulit siya, tapos tataas ulit. Kaya siya nagpapabay. So, yan yung titignan mo if nakatrend siya. So, ang tanong, ano bang time frame? Usually, mas maganda if mga nasa 1 hour or 4 hour time frame. Mas makikita mo saan ba papunta yung market, saan yung direction ng market. Okay? So, in a downtrend naman, ganito naman tinitignan mo, baliktad naman. So, nagpo-form ka naman ng 2 or more lower highs. So, when we say lower highs, ito na yon. Mula dito, okay, nag-form ng lower high. Bumaba, lower high. Okay? Bumaba, tapos dito medyo umangat, pero nasa ano pa rin, respecting pa rin yung trend line. Bumaba, nag-form ulit ng lower high. So, dito sa scenario na to, we're looking for sell opportunity. So again, tandaan nyo lang, trend is your friend. So pag-boost scalping, pag nag-check ka ng trend sa higher time frame po ba titingin? So usually, ako mas sa 1 hour para alam ko lang yung direction.
Okay, so saan ako mas titingin? Ano yung bias ko for that scenario, no? And if you cannot find the trend, do not place a trade. Again, ha? Huwag kayong hayok. Okay? Pag hindi mo makita, hindi mo understand. Ano ba, saan ba punta yung, ano, yung market? So, this is a friendly reminder. Okay? Huwag kayong mag-trade kapag consolidating or hindi mo alam kung saan yung structure. So, remember, the trend is your friend. So, ngayon, pag ano naman yung application nito, kapag gagamit ka na ng MT5, where, itong app na to, pag bago ka, kailangan mo munang gawa ka ng demo account, kailangan mo i-connect siya sa MT5. So, separate video naman yun. So, ask someone or do sa nag-invite sa'yo paano gawa ng broker and how to create demo account. Magandang practice ka muna. So, dito ngayon, ma-appreciate mo si Manara. Kasi imbes na ikaw mag-analyze saan ka mag-entry, makikita mo na dito, o ito, meron na siyang bibigay na entry, dito ka papasok. Kokopyahin mo lang yan. O, di ba? Diyan naman tayo magaling. Right? Kaya ka pumasa sa math mo eh, di ba? Math exam kasi magaling kang mangopya. So, kokopyahin mo na yan. Siyempre, importante. Huwag natin kakalimutan yung stop loss natin. Baka hindi ka makatulog. Di ba? Okay? Kasi pag wala ka stop loss, isa kang matapang na tao, di ba? So, lalo na, ang init pa naman ng panahon, pag wala ka pang stop loss, baka lalo ka mag-init, ma-high blood ka lalo, di ba? So, very important yan. And then, syempre, kopyahin mo lang either sa isa, target 1 or target 2, depende sa'yo. Kokopyahin mo lang siya. O, gets ba guys? Are you with me? Okay, pa-following ba? So, hopefully, may natututunan kayo, pero ganyan lang kasimple, kokopyahin mo lang yung entry, stop loss, and TP1 ni Manara. Okay, so same thing lang din. So ito pala, okay, pakita ko na sa iyo yung ano, yung application ko kanina. So ito, meron ako idadagdag na confluence. Number 1 natin confluence. Ano yung confluence na number 1? Market structure. Ano yung pangalawa? Ito na, pag nalaman mo na to, dito ka napapaldo lalo. Okay? So we're just gonna go here, no? Pwede mo i-type nyo to sa RSI nyo. Ito yung tinatawag, ay sorry, sa Manara nyo. Pwede nyo to puntahan. Pinutin mo tong indicators, tapos i-search mo RSI. Yan, Relative Strength Index. So ano ba ginagawa ito ng Relative Strength Index? Okay, dito mag-i-indicate sa'yo, sasabihin sa'yo dito kung overbought na siya or oversold na. So may dalawang number na very important dyan sa RSI. Yung 70 tsaka 30. Makikita nyo dito sa sinishare kong screen. Ayan. 70 and 30. Okay? So, ngayon, pag yung line na to, nakita nyo tong line, yung, eto, kita nyo to, yung line, ay, binibilugan ko, no? So, ayan, pag nag-top yan dito, guys, no? Pag nag-top yan sa line na to, sa 30, lumagpas pa, or mas maganda pag lumagpas pa yan ng 30, so, indicating yan na oversold na siya. So marami na nag-sell. So ang gagawin ng market, hindi yan dedire-diretso. Kailangan yan kontrahin. So diyan na mismo nagkakaroon ng reversal. Kasi marami na nagbenta eh. So ang gagawin ng market para tuloy-tuloy yan mag-operate, kailangan ng liquidity. So ano yung liquidity? Okay? So marami dito kasi nakita nila, ay bumaba, sobrang bumaba. So, syempre, pag mga bago, ang gagawin dyan, sasabay yan kung ano na nakikita nila. Tatawag dyan, hulalysis, no? So, marami dito nag-sell, sell, sell, sell. So, ngayon, sa dami na nag-sell yan, ang gagawin ng market niyan, kakainin niya yung stop loss ng mga yan, yung mga nag-hold, yung mga nag-sell, para magtuloy-tuloy pa rin siya mag-operate. So, parang ang liquidity, kumbaga sa sasakyan, yan yung gasolina para tumakbo. Okay? So, yun yung indication ngayon kapag lumagpas ng 30, we're looking for what we call buying opportunity. Okay? So dito ako magbabuy. So pag lumagpas naman ng 70 or nag-touch ng 70, dyan naman yung strong indication na we are looking for selling opportunities. Dyan na bumababa yung price. So in this scenario, kanina, ito yung tinrade ko noong umaga and I was able to make parang $600 dito. Eh, medyo malaki nga lang lot size ko, guys, no? Pero, yun, dahil dito, nakita ko, pwede yung parang confirmation ko na bakit ako magbabay. So, una sa lahat, kung titingnan natin sa higher time frame ang gold, so gagamit lang ako ng ano, guys, ng trading view, okay lang. So, yun, tumunog, may tumunog,
Okay. So, yung gold pala umakyat ta's bumaba. So, ngayon 'pag tinignan natin sa 4 hour 'no. So, basically, bullish talaga ako diyan, sa gold 'no. So, more on buys ako diyan kasi kita niyo naman, 'di ba? Sobrang tumaas ng tumaas. Sa 1 hour tignan natin 'no. Pero sa higher time frame makikita mo, pataas siya ng pataas. Bullish talaga. So, umaakyat 'no, umaakyat, umaakyat na umaakyat. So, for me, sa'kin parang ang tingin ko diyan tataas siya, lalo na dito, bumaba 'no. So, kung titignan mo talaga mula sa baba, eh 'no, oh, boom. Talagang galing pang 19 ano, paakyat ng paakyat. So, mahirap kontrahin 'yan kung magse-sell ka baka masunog ka niyan, 'di ba? So, uptrend. So, ang nakita ko si Manara meron siyang buying opportunities dito. So, pasok na agad sa market structure ko. Ay, bibili ako. Ang malupit pa dito, 'pag tumingin ka pa sa trading view, dito sa Manara, 'pag pinalitan mo ng 1 minute 'yan, guys, dito mas maganda. Dito ako nakaka-sniper entry talaga, guys. Dito na ako makaka-sniper entry. Kita niyo 'to? Grabe kanina umaga 'yan, 'di ba? Kaya ako nag-buy diyan, eh. Umabot pa ng 6 or 7. 'Pag ganyan umabot yung RSI ng ganyan, 25 nga lang 'di ba sabi natin, eh, bumagsak pa talaga, nag-pump ng matindi, pump pababa. Yung kita niyo yung wick na yan? So, 'pag umabot ng ganyan, 15 below, naku, strong indicator yan na we are going for a buy diyan. So, kaya bago ako pumasok or kinokopya ko yung entry ni Manara, tinitignan ko muna yung RSI. Diyaan yung trade idea, pero yung pagpasok kung saan specific, sa RSI ako nakabase. Specifically sa 1 minute. O, 'di ba? Bago na naman kaalaman yan. Kaya ako guys, no, dahil sa ganyang strategy ko, yun, magkano tayo ngayon? Naka 400 plus. So, gagamitan nyo ng RSI. So, again, kasama yan doon sa sa Manara. Gamitin nyo lang, punta lang kayo dito guys sa line na to. Indicator, search mo lang ulit, RSI, wala ka nang babaguhin sa setting. So, tignan nyo naman, ano ba nangyayari, di ba? Pag nagta-touch malapit dito sa 70, bumababa siya. Oh, di ba? Pero ang tinitingnan ko ngayon, ito, Euro, US dollar. Kaya lang na-hit yung stop loss. So, hindi agad-agad ako pumapasok dyan. Again, ang pinaka-confluence ko rin talaga is yung RSI. Okay? Pero meron ako dyan na trade idea na parang babagsak talaga to. Okay? So, siguro bandang ano pa. Dun sa RSI, yun yung tinitignan ko ngayon. Kung kailan siya babagsak. Again, sa 1 minute ako nakatingin dun sa 1 minute. Sa 1 minute. Okay? So, pwede niyo yan, testingin sa demo account. RSI 7030. So, try niyo muna sa demo account to see for yourself. Ako kasi sinubukan ko sa demo account, eh. So, yun, gumagana naman for me and nagiging profitable naman ako doon. So, again, are you learning ba guys? Marami ba kayong natututunan sa strategy na yan? Okay? Saan kayo makaka-perfect entry? Saan kayo makakalagay? So, confluence lang yung indicator guys ha. Again, pinaka-tip ko pa rin sa inyo is tamang lot size and risk management. Okay? Hindi ibig sabihin na, ay, ganito. No? Grabe, sobrang lagpas na ng ganyan, 30. Di ba? Hindi pa rin siya ibig sabihin na talagang aangat siya 100%, no? So, baka bumagsak pa, parang gano'n, 'di ba? Kasi kung ikaw nag-ano ka diyan, nag-over leverage ka diyan kanina, kita mo yung sobra, umabot pa ng 6, 'di ba? Umabot pa ng 6, nakita niyo? Eh kung nag-over leverage ka diyan, tas nag-buy ka ng mga bandang dito sa RSI, umabot ng mga sabihan 15, nag-drawdown pa ng mga 20 pips pa ata yun o 10 pips eh. Eh kung malaki lot size mo, baka kinabahan ka na. Okay, baka namula ka na, right? So, ano yan, risk management pa rin yung key. Okay? And, yun, if ano ka, meron ka ring budget na, I really suggest gawa ano ka din, kung kaya mo, mag-premium ka sa trading view. Sobrang laking bagay. Kasi guys, minsan ina-alarm ko yan eh. For example, meron akong target. Pag lumagpas sa ganitong crossing, magno-notify yan.
Kasi tinatansya ko din yung RSI ko diyan, eh. 'Pag lumagpas dito, may tinitignan ako diyan. So, titignan ko ngayon sa Manara din. Hindi lang ako naka-pending order, nagbibigay ako ng alarm. Kung dun pumasok na dun sa gusto kong puwesto, yung price. So, dun ako babantay. Oh, 'di ba? Ang laking tulong niyang ano, alarm. And ayan, tapos siyempre yung isa pa na puwede mo din i-utilize, hindi lang Manara, but also yung Eminus Arabic, yung US30. So, paano mo ma-access 'yan? So, punta ka lang sa back office mo and then punta ka ng Forex and then punta kang Eminus, US30. Si US30, ito yung pinaka-favorite ko rin dito kay ano, kay Abdallah. So, yun yung pangalan nung trader. Okay, meron siyang tinatawag na cheat sheet, oh, 'di ba? Hindi ako nagmumura, ayan. Ito yung itsura nun 'no. So, every week or mga Sunday rini-release niya 'yan. Tapos sasabihin niya ano yung entry niya, ano yung TP1 niya, TP2, SL niya. So, ang gagawin mo lang diyan is, kokopyahin mo lang din. Okay? Or kaya kung meron kang, trading view, i-alert mo. Bago ka pumasok, puwede mo mag-alert ta's 'pag nag-alert na, do'n mo lang titignan kung pasok siya, 'di ba? Pero maganda dito, every week meron siyang analysis ta's papanoorin mo na lang. Eto yung weekly overview, yan in-explain niya yan diyan, guys. Kaya kung wala ka pa dito sa channel na yan, again, punta ka lang sa back office mo, okay? And then punta ka lang ng Forex, punta ka ng Eminus. Yan, Eminus, and then click mo lang yung link dun sa loob ng ano, US30. Tas every 9:30 PM, meron siyang live session, scalp. So kung bago ka, pwede mo ring sabayan, sasabihin niya when to sell, when to buy. US30 lang yung kaya siya pangalan US30 kasi yung pair na tini-trade niya every night. Kasi ang US30 nagiging ano siya, volatile pagdating ng pag-open ng New York Stock Exchange, which is around 9:30 PM sa atin. So dun nagkakaroon ng volume sa market. Okay? So, yun lang guys, no? I hope na may natututunan kayo, 'di ba? And practice, yan ang pinaka-key. Kasi nagsisimula ako, practice ako ng practice kahit sa demo account lang muna. Tapos tina-testing ko din. Pero yung pinaka-trade idea, galing sa Manara. So, kaninang umaga nasa ano pa lang yun guys, eh, wala pa ngang TP1 yun, eh. Medyo sabi ko nga mainipin ako, hindi ako masyadong ano, hindi ako masyadong nagho-hold, scalper talaga ako. Pero kita niyo ito yung itsura niya kanina. Asan na? Pakita ko lang guys 'no, hanapin ko lang yung picture para, mapapakita ko sa inyo 'no. Sinend ko kasi yun sa GC namin yung isa, eh. Ayun, ito. Ito yung itsura nun yung kaninang umaga. Kung sana hinold ko, 'di ba? Sayang. Pero okey lang, profit is profit pa rin. Ganyan yung itsura niya before, okey, nung mga bandang umaga. Dito ako nag-buy, eh, bandang 2307. Ta's biglang boom, magkano na ngayon si gold, 'di ba? 2328. So ilang pips yung ginain niyan. So mula dito 2307 or dito sa notification natin, dito ako banda nag-buy. Umangat ng ilang halos 200 pips na yung pag-angat niya, 'di ba? So, ang gandang tool 'no, kasi 'no, kumbaga ano na, eh, spoon feeding na, hindi ka na mag-a-analyze on your own kasi meron ng mga entries, ang gagawin mo lang kokopyahin mo na lang and siyempre tansyahin mo with using the RSI. Yung RSI napakaganda niyan na tool.